Welcome sa atong prayer meeting. Before ta mo hatod sa atong prayers ngadto sa Ginoo mga igsoon, ato ipadayon ang pagtuon sa The Book of Psalms, ika 106 nga pag-study nato aning Book of Psalms naata sa Psalm 74. Psalm 74. Ipadayon nato part 2 mga kaigsunan sa faith in the midst of ruin. Kaning ruin mga kaigsunan, kung anha na ka maabot, unya dili ka makakita og solusyon, mahutdan ka sa pagtuo, guba na gyud ka. So let's learn from Asaph mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this morning. Salamat kaayo, Lord, sa kusog nga imong gihatag kanamo, ug salamat kaayo, dear God, sa protect kanamo sa mga panghitabo nga dili kapugngan, Lord, apan ikaw naagyod nga nagsapupo namo, protecting us from destruction. And we thank you, dear God, for this opportunity to learn once again sa Book of Psalms. And I pray, dear God, nga andamo nimo among kasing-kasing, and please use me, O God, to deliver your message according to your will and according to what the Bible says. And please help us, dear God, to be serious in learning so that we could be able to apply sa among pagpanginabuhi, sa pagpangalagad ni mo, Lord. Salamat kaayo sa kinabuhi ni Asaph nga among makatunan ang mga panghitabo sa iyang kinabuhi, Lord. Please allow us also, dear God, nga makaambit sa sama nga pagtuo nga makita namo karon, Lord, sa kang Asaph. Salamat kay Lord. Kini mong giampo o gipasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak nga sa Jesus. Amen. You may take your seat, please. Sa di pa nato sugdan ang karon nga mensahe, ato sa i-review mga igsoon ang niagi. Number 1, Asaph's frustration. So na-frustrated siya mga kaigsunan kay nagtuo siya nga ang situation ba mura man og nitalikod ang Ginoo. So mo na number 1, God seems to have angrily rejected His own people. So nasakitan si Asaph nga nagtan-aw sa mga tao nga gina-atake sa mga kaaway mga igsoon. Number 2, God allowed Jerusalem and the temple to be destroyed. So karon ang temple is our body naman. So ang kalihukan sa yawa mao gyapon, nagpabilin gyapon. So there will be people inside the church destroying the temple of God. Kani atong kinabuhi ba? So mo na siya bantayanan kayo if the person's kanang intention is to discourage you, to destroy you, your attention, your service to the Lord, kana kalihukan na mga kaigsunan sa kaaway kasama sa naghimo ani kang Asaph, mausad na ang nahitabo karong panahon na. Mao ra mangyawa gihapon mga igsoon. No, wala gyud bag-ong pamaagi ang yawa gyud balik-balik ra gyud na. Number 3, God has sent them no more prophets. Kani literal ni nga wala na gyud nagpada ang Ginoo og mensahe ngadto nila. Wala na mensahidor ba ang prophet mao man gada sa mensahe sa Ginoo. Wala na tuguti sa Ginoo nga naay mo tudlo nila. So karon panahon na mga kaigsunan, church naman ron. So anybody can always come to church but you cannot get the message. Pwede na gasimba ka pero di ka kadawat sa mensahe. Mao na instead nga mabless ka, masuko ka. Kay wa nimo nakuha ang message. Right? So, ingon ana ang lihok ni Satan sa kinabuhi nato mga igsoon. And number 4, God has not destroyed their foes. So wala gi-destroy sa Ginoo ang kaaway. Mao na nga natugutan gyud nga nangaguba ang kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo. Apan, wala na hunong diha mga kaigsunan ang Psalm 74. Atong isgutan ang number 2, Asaph's faith. Ang pagtuo ni Asaph regarding sa mga panghitabo. So sugdan nato letter A, what he acknowledges. Unsa may pang-acknowledge ni Asaph nga mabasa nato diri sa scripture mga kaigsunan, sugdan nato sa number 1, God is his eternal king. Maunang iyahang acknowledge, gi-acknowledge niya that only God maoy iyang hari. Eternal king mga igsoon. In Psalm 74 verse number 12, ingon sa Bible mga kaigsunan,
For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth. Ang Dios mao iyang giila nga hari sukad pa sa una, sukad pa sa sinugdanan, ug mao ang tigluwas sa iyang mga katawhan. No? Mao na nga si Asaph, grabe ang iyang pagsalig sa Ginoo nga kanang luwason gyud niya ang mga katawhan, pero nakita ni Asaph mga igsoon ang situation unya nag-away gyud na. Siyempre kita makita tag problema unya naatay pagtuo na nga Ginoo mo tabang nato, so mag-away man na. Ang realidad situation sa atong kinabuhi ug ang pagtuo nga gipaningkamutan nato mga kaigsunan og patubo pinaagi sa pulong sa Ginoo, usahay sa realidad sa atong problema mapildi ang pagtuo. No? Makuan ba mura ba og kanang malukapa ang atong pagtuo ba? Ug makita nato pagtuo mga igsoon wa na gakamang na. Mo na mabuhi lang na ang pagtuo nato kung atong fuelan sa pulong sa Ginoo. Unya kay unsaon man nga once nga maluya ta mga igsoon, mulikay naman ninutag mensahe. Di ba? Sugdigod ang kanang primero gyud sa atong series sa The Book of Psalms, makuan ka kanang mahumpay-humpay ang imong pagbati sa nahitabo sa atong church karon. Mura ka makasabot kadugay na ato, pero paminawa mga kaigsunan ang Psalm chapter 1. Kanang primero gyud ba? O tanawa sa playlist unya paminawa ang pinakauna gyud nato. No, kay among pa-play ni Eunice ang chapter 1 gyud sa Book of Psalms, ningko nga istorya man ni sa atong situation karon. Pagkaninduta gyud Ginoo. So kadugay na ato mga kaigsunan, pero useful gihapon sa atong situation. God is eternal nga kanang hari sa atong kinabuhi. So man sa kaning gisulti diri sa verse 12 nga giingon ni Asaph, God is my King of old. Kita kinsa man siya sa atong kinabuhi. Hari basad siya. Pasabot anang hari, wa tay laing kanang saligan o kanang ato ang kanabitong alagaran, kundi ang Ginoo ra. Kay siya ra working salvation in the midst of the earth. Diba? Kay ang Yawa mulihok siya silently, usahay kanang satol magud siya gud. Dita kay baw na nagkuan dita walking hand in hand ba niya kaaway na di ito. O nganong dali ra malipat Kristohano ron. Kay sige na matag cellphone gud, kabantay mo atong bata nga sige cellphone ba niya. Kupot siya, di na dito niya ginikanan, gikuptan na yung buhok siya nga, sorry bata nga, kupot naman ang iyang mama to, nalayo na kayo, nilakaw. Nga naman, nalinga na. Unya, panahon, ba, ron pagkuhan ka ng linga na kaayo. Kaya nga naman, kadaghan na kayong video makita na ito, nga Hoogs Canal, no, nga balintong mga kaigsunan, kay daghan na kay diversion of our attention. No? Naikuan lang nag-fry og kuan, nag-cellphone, naapil dito sa napritog apil ang cellphone. Tanawa, diversion. So mo nakita karon, di na ta ka-focus mga igsoon sa dapat natong buhaton because of so many diversions. Mo nang ato mga anak, ato gitrain ba nga bata pa diverted na daan. Wanay focus. Mo na ibawal na sa inyong Sunday school, ibawal na nga magsigig cellphone ang mga bata. Mo na kamo mga teacher, ayaw mo pag-cellphone panahon sa inyong Sunday school. Kamo may magunaon na hinoon. No? Ibawal na. Kung waka, ay kasuko. Kung naggamit kang cellphone, nga, nag-scroll ka, total, di man ikay nagtudlo, hunungan na. Di ba? Waka giigo, gibadlong ka. Eh kung di ka badlungon, di ka mausab. No? Nagtanaw magod ang atong gialagaran. Nagtanaw ang atong hari mga igsoon. Number 2, God rules over nature. Matod pa ni Asaph.
Mo niya pagtuo. Do you believe that God rules over nature? Dapat siya'y murule sa tanan, mga igsoon. Gikan sa kahayupan, ngadto sa mga tao. Siya mo'y naglihok. Tanawa sa Psalm 74, 13 to 17. 13 to 17. Ingon sa Bible, Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. Kinsa may makahimo, ano? Unya, kadudahan pa ba nga matunga niyang dagat? Nahitabo naman na. Thou didst, nahitabo na. Divide the sea by thy strength. Dili man to si Moses nagtunga sa dagat. Ang Ginoo man. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. Verse 14. Thou breakest the head of the Leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Kinsa man ang people inhabiting the wilderness? The unbelieving people. Unsa man ang Leviathan? Tanawa unsay meaning ani oh? Leviathan is a multi-headed sea creature that God defeats. Kinsa man na siya? A fascinating and enigmatic figure in biblical text. Unsay pasabot ana? Fascinating, kana bang makaptivate jud ka ba? Wow, kangilngig. Makuha gyud ang imong atensyon. Unya, sa diyang nakuha na imong atensyon, enigmatic man sad siya. Mo-create siya chaos. Unya, he is the kind of person that is so difficult to understand. Lisod siya sabton ba? Unya, ang iyang mahimo gyud makakuan gyud siya, himo siya commotion, chaos, trouble, mga kaigsunan. So, narawa? Often symbolizing chaos, opposition to divine order, and God's supreme authority over creation. Mauna siya ang Leviathan. So, giunsa sa Ginoo, according sa verse number 14, iyang gibuak ang ulo. No? Gihukman sa Ginoo ang Leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Muna luoy kayo ang mga Kristohanon nga magpagamit sa yawa, mga kaigsunan, you will possess the attitude of a Leviathan. Mauna ka tangtangon kas Ginoo, He will break you into pieces, ilawog ka dito sa kalibutan. You will live your life a worldly kind of life. Kuanon ka? Kanabang kunis-kunison ka dito sa mga kalibutanhon nga mga tao. Mawad-an kag favor, mawad-an kag protection. Ano nga guol man mo? Nahadlok mo nga tangtangon mo sa Ginoo. Kung nakita ninyo, Pastor, kuyawa ni mo kung Leviathan kay kuan ba ako, Pastor? Fascinating. Enigmatic said biya ko, Pastor, kay grabe said biya ko makakuan lisod kay ko sabton. Ayaw mo hunong na mo ana. Nakasabot ta mga igsoon? Wala nindot kayo nga kanang kuan nga kung kita mo'y kanang gi-persecute ani nga klase nga tao, we are being protected by God. Pagkanindot sa iyang protection, kay siya na mismo ang ni cut off ani nga klase nga tao. In verse number 15, Thou didst cleave the fountain and the flood. Thou driest up mighty rivers. Contrast mga igsoon, kaya buhaton sa Ginoo, pwede niya pabahaon, kanang iyang ipabuswak mga kaigsunan ang tubig, pwede sa niya paughon. Powerful atong Ginoo. Verse 16, The day is thine, the night also is thine. Thou hast prepared the light and the sun
Ang Ginoo may gaanda man na mo na inigsilang sa adlaw. Salamat mo sa Ginoo, Lord. Salamat. Ni silang pang adlaw. Inig kagabi ayaw mo kasuko na unsa gabiin naman ni gisalop tas Ginoo adlaw kay basig mga uga na ta mga igsoon kainit iya na sa pabugnaw na sad niya ang kalibutan. Unya to na sad ang adlaw dito sa laing parts kalibutan mga igsoon kay nakinahanglan po sila didto. Oh, kanindot ana, it is God's working. No? Iya ang adlaw, iya ang kagabion, siya magbuot kung kanusa mo salop, kanusa mo silang. In verse number 17, Thou hast set all the borders of the earth, Thou hast made summer and winter. Siya na naghimo ana. Nobody could make that. Nato nakita nato nga salida nga ma-create nila ang kanang kanang weather. O kita mo ato unya nangaguba mga igsoon nangatagak to. No? Ang gibutang dito sa kanang kawanangan naguba nangatagak ra sad sila ha. Perting luuyan nila kay na disorder naman ang kanang kalibutan. Grabe na kayo nga mura ma-frozen na sila unya ang baha. Grabe na kayo nagsige na og kaguba ang kanang nature. O dili gi pwede usbon. Pero kato ilar gutong una-una gud kay fiction naman to. Di man tinuod pero mga igsoon di gyud nimo pwede hilabtan ang nature. Kay ang naghari anang nature is the living God. Mga igsoon. Mo nay believe ni Asaph, God rules over nature. O, nalimad ka na. So, kung ang nature, gubo na, mga igsoon, ni Leviathan. Si Leviathan, the sea creature, ang ginuurasan, maoy mo pitol sa muguba sa nature. Amen? Mabito na, diri mga igsoon nga, ang kanang bukid patagon, unsa nitabo na to. No, daghan kayong trahedya. Di ba? Ang mga kahoy pamutlon. Di ba? Nature man na. Ang mga hayop pamatyon. Mga hurot ang ilahang kind. No, endangered na species ang mga hutdon paghihapon. Muna sa isda gi-control na nila kay once na ma-imbalance na. Wa naman kay ang kana isda magud kita mo anang frenzy. Oh, feeding frenzy tinuod biya na. Magkinan-anay na dito kay kuya mahurot na walay makaon. Maguba ng ecosystem mga igsoon. Di ba? So, kita mo'y apektado kay gimugna na sa Ginoo para kita makasurvive. Nya kita ra po'y naguba. Naliman ka? Hindi, amo na nahitabo. Silalay, kauno ng tao. Di ba na? Kaya inigbalik na sa order, no? Ang Ginoo, yan ang gibalik sa kuan, silalay, di naman mo kaog-taog yun. Magsakay-sakay na ang imong anak nilalay sa luyo. Oh. Kaya ang leon o ang bata, according sa Bible, magduwa-duwa naman sila. Oh, silalay pa. Di ba? Kisa tuwingan sa lalaki, anak, lulong. Si lulong o si lalay, wa na, magsakay-sakay na imong anak. Hindi, daghan na kayong kalingawan. So, tungod sa sala sa tao, mga kaigsunan, nangapakgang na. No, nangapakgang na, kay mahadlok man tag mga mananap. Naamagay mahadlok og uk lang, inigdaga sa uk albura si kag mulupad, oy. Spider, kagagmay ana, tiki, kagagmay ana, pero naagi tao nga allergic kayo ana mga creeping insects. So wala, di ta kalalis mga igsoon. Na scripture, God is the ruler over nature. Letter B, tanawag unsay gipangayo ni Asaph. What he asked for. Number 1, ang iyang gipangayo, number 1, rescue your people. Lord, tabanga ang imo mga katawhan kay wa na, giguba na sa Leviathan.
giguba na ni Satan, mga igsoon. Psalm 74, 18 to 19, then jump to 21 to 23. 18, the Bible says, remember this, that the enemy hath reproached, tanawa, gipasakit, o gisakit ang imong mga katawhan, O Lord, and that the foolish people have blasphemed thy name. Because only the foolish people, mga igsoon, mo bugal-bugal sa ngalan sa Ginoo. So tiyante mo, sa mga kasimbahanan, daghan mga Kristohanon, gagabugal-bugal sa ngalan sa Ginoo. Kanang praise the Lord kanya, so pakiro kay ka. No? Disobedient ka sa iyang pulong. Unya, himaya ka sa Ginoo. Unya, pagkauman, ang imong kasing-kasing diay, against ka sa buluhaton sa Ginoo. Pwede ta ka-plastic sa tao, mga igsoon, pero crystal clear kayo ta sa mata sa Ginoo. But God will not allow nga magpabilin diha, mga kaigsunan, ang ingana nga klase ng mga tao, because it will destroy others. Mo nang Ginoo sa diyang mulihok na siya, sure ang iyang lihok, mga kaigsunan, flawless. Flawless gyud. Wa gyud kanang way grabe nga damage ang mahitabo. No, depende na sad sa mga tao, mga kaigsunan, nga itugot nimo kay ikaw ang mo allow. Naatay freedom to choose whether we will choose God or we will choose the enemy. So mo na mahitabo, pag mo choose ka sa enemy, dagit ka. Inigbira na sa Ginoo, mga kaigsunan, sa iya sa yawa, madajog ka. Madaka kay mo opera magyud ang Ginoo gyud. So sa diyang maoperahan na, maapil kag kalabnot. Verse number 19. The Bible says, "Oh, deliver not the soul of thy turtle dove unto the multitude of the wicked. Forget not the congregation of thy poor forever." Rescue your people, Lord. Hangyo na ni Asaph sa Ginoo, Lord, ayaw tuguti nga mapasagdan ang mga nagkalisod, mga kabus. Tanawa na, kinsa pirmi ang collateral damage, mga igsoon, sa mga kanabitong mga leon, no? Kana mga dagko, mga great aning kalibutan na. Kinsa pirmi ilahang tukbon. Katong ilang mga kanang maiyano ra nila. Di ba? So, di man mo gamit ang yawa, mga kaigsunan, o nagkalisod sa taliwala sa congregation sa Ginoo. How can He use the poor, mga igsoon? Wa may mahadlo ka na. Mo sa rin bantayan ninyo kay nag-encourage biya ta ang blessing sa Ginoo, makapadato biya. Mo na imong i-protect ang imong kasing-kasing kanunay nga dili ka ma-injikan sa yawa og pride, mga igsoon. Because when that happens, instead nga magamit ka sa Ginoo, magamit ka sa yawa. Kay ang yawa, di yun mo gamit og mga kabus, kay ang kabus, maumay kanang target sa Ginoo nga iyang i-rescue. Ang kanunay yun, mga illustration sa Bible, ang katugyo mga adunahan kanunay nga naa sa side sa yawa. Mao na ang uban, mahadlok na mag-adunahan. Arin lang tas kabus, kay kita mo tabangan sa Ginoo. Unya ang suguon po sa Ginoo, mga kaigsunan, iya magpanalangin lang itong mutabang sa kabus. Yung sa umanan nimo, di na nandiyo ka mutabang. Kay mahadlo ka. Pwede nimo sa buto na Ginoo, Lord, mutabang ko, pero ay lang ko panalangin ni. Unsa pa pagtabang sunod nga nahurot naman. Wala, di man gusto sa Ginoo, mga kaigsunan, nga iyang tuison ng iyang pulong. Panalanginan yun niya ang tao nga musunod nga magamit niya para sa pagtabang sa mga kabus. So muna gihangyo ni Asaph, Lord, ayaw kalimti. No? Ayaw tuguti nga ang mga kabus wala na mo sa pupo. No? Verse number 21. O let not the oppressed return ashamed. Let the poor and needy praise thy name. Hallelujah. Oh. Kisa may kuan diri poor and needy. No? Kung nabiktima ka sa yawa, mga kaigsunan, makaingon jud ka paitas kinabuhi oy.
Di jud ka kita sa Ginoo. Ang makita nimo ang nagsigi og kanang persecute nimo, ang nagsigi og pasakit nimo, ang nagsigi og abuse nimo, may mo makita mga kaigsuonan. So malipay pa kasi imong kinabuhi, gidaog-daog ka naman. Di ba? Daghan kay mga oppressor, oy, gipahuwam ka pero ang interest tagaliog. Di ba na oppression? Dahil panaminaw mo? Muna'y kalihukan sa kalibutan. Nga, sige, alin mo diri. Oh, kadaghan na. Naana sa online. Unya, daghan na kay nagproblema na, kay ditreat man ang ilang pagpaningil. Di ba? Hadlukon man ka. Unya, kontakon tanan nimo kaila. Unya, dauton ka. Maguba, imuhang pagkatao, nakautang na kag 2,000. Nakautang na ka og 20,000. Apil tinang luuya sa imongan, giguba na nila. Unsa na may wa nimo na bayri, perting gamaya. Mo na value sa imong ngalan. Ingana ang kalibutan mga igsoon. So, kanunay daog-daugon ang mga kabus. So, ikaw, kung ikay na biktima ana, magkaingon pa ba kag praise the Lord? Muna ningon si Asaph, rescue the poor. No? Tuguti Lord nga ang mga kabus makahimaya sa imongan. Let the poor and needy praise thy name. Verse 22, arise, O God, plead thine own cause. Remember how the foolish man reproacheth thee daily. Kinaag yung mga tao, mga igsuon, nga kaya nila nga adlaw-adlawon yun nila ang mga katawhan sa Ginoo. Adlaw-adlawon, way kahadlok nga mulutos, mudaot sa katawhan sa Ginoo. Pero ang nakanindot kay naatay, mo rescue nato mga igsoon. Mo na nakanindot nga ang Ginoo dili gyud siya mo pasagad sa iya mga katawhan. Laliman ka ana kung kanabitong walay mo rescue nato sa mga foolish nga kanunay daily gyud na matag adlaw gasigi og daot sa ngalan sa Ginoo. Nagsigi og kanang pasakit sa simbahan sa Dios. Unya nahitabo ba na karon? Mo na di na to masaligan mga ison bisag imong kaugalingon ayaw nagsaligi, salig mo sa Ginoo. Ayog saligi na imong kaugalingon ako di yog ko mo backslide oy nya pero lagot na kay kasimbahan ba? Ako para gid ko sa Ginoo pero lagot kay kasi mo igsuon sa pagtuo. Oy, klaruha na oy. You cannot be both. Are you listening? It said that you love the Lord, you also love the people of God. You love the man of God. You love the ministry of God. Kaya nga naman, you love God. Di pwede nga, I love the Lord, but not the people of the Lord. Dili na pwede. Kaya kung once nga imong higugmaon ang Ginoo, higugmaon nimo ang tanan nga gihigugmas Ginoo. Kabantay mo ikaw na kanang nakagusto ka. Uy, tanang kaliwat anang imong nagustuhan, dapat imo sanang magustuhan. Di ba? Apilon ko na nimo explain. Imo ko na panguyaban tanan, ang ginikanan, ngadto sa kanang mga katiyaan, no. Imo man ang kuhaon ilahang favor tanan. Dili kay ang imo ra gikuan imong kontra ang ginikanan. Ting luuyan nimo. Mao sana sa ato ang kinabuhi. If you love the Lord, you love everything nga gihigugma sa Ginoo. Every person nga gihigugma sa Ginoo. Alright? Unya, dili nimo higugmaon ang katong wa gihigugma sa Ginoo. Di ba? Unsa may wa gihigugma sa Ginoo? Na? The principle of this world. Mo na niyo na Ginoo, love not the world, neither the things that are in the world. O na iglibugay niyong utok kay ningon ba Ginoo, for God so loved the world. So lain-lain na siya nga world mga igsoon. For God so loved the world, the people of the world. Pag-ingon si Ginoo, love not the world. Unsa may gipasabot si Ginoo ana?
the principle of this world. Ayaw sunda, ayaw higugmaa ang mga pamaagi anay kalibutan na. Ay kalibog anak mga igsoon. Katong world, mga tao to, gipakamatyan sa Ginoo. Kay gihigugma niya, kita na. Diba? Pero ang mga batasan aning kalibutan na ingon na Ginoo ayaw gigugmaa. Kay dapat imo ng patyon mga igsoon. Muna, remember how the foolish man reproacheth thee daily. Verse 23, forget not the voice of thine enemies. The tumult of those that rise up against thee, increase it continually. Tanawa lang ang kanang kagubot mga kaigsuunan nga na cause sa kaaway, tagsigig increase kada adlaw. The noise, tumult, nagkakusog. Di ba? Dapat, di ba, ang simbahan, atong gi-expect diri, kalinaw. O, diha pod ang yawa pod, mag-create og noise, mag-create og trouble, chaos. Kisa may ang gamiton, ang magpagamit. Maglisom siya gamit og unbeliever, pasudlon niya sa kaliwala, sa katawhan sa Ginoo. Kay, obvious na kayo na. Unbeliever ko na. Pero usa ka believer mga igsoon nga nagdag Biblia, di mabantayan oy. Di gyud mo kabantay. Pero ang man of God makabantay na. Mao nang warningan ang mga katawhan sa Ginoo. Di man mo mutuo. Awa na mo na nga biktima mo. Diha mo tunga sa inyo ang tumult. Kamo mo'y magkagubot, kamo mo'y saba na kayo mo. Mo na ang simbahan dili ka grow kay instead nga manlakaw ta aron magwali sa ebanghelyo, magsige na man tag ayo maayo mga kaigsuonan sa mga damage. Mo na nitabo sa mga kasimbahanan nga wa gyud di ka tubo. Mo na imong allow mga igsoon nga ikaw mismo magamit ka sa yawa. Di ba? Mo na hagyo si Asaph, forget not the voice of thine enemies. Ayaw kalimti, Lord. And the tumult of those that rise up against thee, increase it continually. Muna, rescue your people. Kay ang kaaway, wag gyud siya ni hunong og daot og guba sa imo mga katawhan. Muna karon simbahan mga igsoon, labaw na. Labaw na. Pag-abot sa panahon nga kanang church age na, grabe na ang lihok sa yawa. Compromising, grabe baga kayo mga igsoon. Makita na to ang simbahan sa iya sa Ginoo o simbahan sa dili iya sa Ginoo, parehas nagbaho. Parehas og sinultihan, parehas ra gipanganta. Parehas ra kanang winalihan. Subo kay na nga kanang hunaw-naon mga kaigsuran nga sometimes murag mas tarong pa ang katong dili tinuod nga simbahan kaysa tinuod. Kung anong nahitabo man na. Because we allow the devil to take control sa atong utok, sa atong kinabuhi. And we are so afraid, no, to voice out, to resist the devil so that he will flee. No. Kay kanang yawa manggod, kung makita niya nga makontrol ka niya, mo control gyud na siya. Pero pag mo tingog na ka, he will flee. Mo man gingon sa Bible. Resist the devil and he will flee from you. Di na gyud ka na niya hilabtan. Di na kaniya mahimong prospect. Kaya nga naman, musuki na. Dili na. Oh. Pero makontrol na kaniya, kontrolon juga. Mo nay kalihukan sa yawa mga kaigsuonan. And Satan will use anybody. You can be a prospect of Satan to nga gamiton kaniya para gubon ang imong isig ka Kristohanon. Mo na magbantay mo mga igsoon. Magbantay yun mo. Mo na ako may nahog nga Asaph ninyo karon, mo na ako na sighang iyo sa Ginoo, rescue your people, Lord. Rescue your people.
Kay ang kaaway, grabe, nag-create na siya og kagubot sa kinabuhi sa imong mga katawhan. No? Naliman ka, sa netabo sa atong simbahan, mga igsoon. Ako may makakita gud nga naay nadasig nya taud-taon maluya. Sakit sa dughan ay. Unya maminaw mo adto nila kanang gamiton sa yawa, maminaw mo nga kaya ra ka ayong mamiya kung ang tanan kanang wa na di na kaya ra mo biya. Pero ang pastor nga nag-ugmad, naning kamot na makakat-on mo, naning kamot nga mapaduol mo sa Ginoo, di man gyud pwede mo hawa gyud. Kay mo may na-calling. Mo na kuan na logical ba? Kinsa may imuhang saligan? Kinsa may imong sundon? Kanang pwede ra kabiyaan, hireling o kanang mao'y gigitugyan sa Ginoo nimo. Nga it's a crime to stay away from the people of God nga kanang iyang gipangluwas. Way laing maghatag ras kinabuhi mga kaigsooner. Way lain ba nga magkanabitong hantos kamatayon. Dili biyaan ang katawan sa Ginoo. Ari ra gyud ka sa pastor gyud. Kung namin gani pastor nga mamiya mga kaigsooner og karnero, ambot lang unsa na klase. Are you listening? Sumuna mga kaigsunan, paminawan ninyo. No? Ang tingog sa Ginoo, paminawan ninyo, ipahatag sa tao sa Ginoo. Number 2, and last, remember your promise. Na may promise ang Ginoo. Remember your promise. So may promise sa Ginoo mga kaigsunan. In verse number 20, have respect unto the covenant, for the dark places of the earth are full of the habitation of cruelty. Grabe na kaayo. Bisag asa talingi mga kaigsunan, cruel na gyud sa mga panghitabo. Daghan kay mga tao nga di ka ka-imagine nga ingon ana di ay ang klase nga pagkatao. Cruel kaayo mga igsoon. Gi-accept sa mga Kristohanon ang kalihukan sa yawa diha sa ilang kasing-kasing that makes them cruel. So bisag asa talingi kung panalitan magpagamit agoy, asan man lang tamo-tan-aw. Mao na diri ningon si Asaph, have respect unto thy covenant, unto the covenant. Unsa may covenant sa Ginoo nato? Di ba? Iyatang i-protect, iyatang kanang suplayan sa atong panginahanglan, no? Iyatang mo man saad sa Ginoo nato. Ang covenant nga iyang gihatag kang Abraham, gipaambit ta niya. So katong tanan mga igsoon, mawala to siya kung atong tugutan ang yawa nga mao'y mo take control sa atong kinabuhi. And that's how cruel Satan is. Wala gyud siya pakialam sa investment sa Ginoo sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Kay mo na iyang tuyo nga iyang pasakitan ang Ginoo. Mo na kita kung magpagamit ta sa yawa, afresh ang mahitabo sa crucifixion ni Christ. Muratag nangita og balik ba og kanang sa pag-sacrifice ni Christ sa atong sala. Kay ato mo gyud ang gituyuan, di gyud mahitabo mga igsoon nga pastor accidentally man to pastor. Nag-gossip ka accidentally. Nag-hate ka accidentally. Nag-murmur ka accidentally. Pwede ba na? Kaya pa na, pamudiha. Di na accidentally. You choose to do it. Kaya sa musugot mo sa dili, mga kaigsunan, walay mahitabo kung wala ni mo gidesidiran. Muna sa di pa ka mo decide, klaro ha, usa, kabasulan ba na ni mo? Igabot sa unahan? So when the time comes nga mukuha na ka kanang naka sa crossroad ba to make a decision whether to let go of your sin
or to let go of kanang the ministry of God? What will you choose? Wala, ilom sila. Naglibog mo sa inyo pilion. To let go of your sin or to let go of the ministry nga gi-entrust sa Ginoo nimo. Kay mo man ay mahitabo mga igsoon kung kanang kuha na kaita ba kanang nailad na kaita sa yawa ba nga kita nga nakasa nagtuo ta nga sila nga atong gibuhatan sa di maayo, sila mo'y nakasa na to. Ingon ana ka cruel ang yawa, ingon ana siya kasatol, ingon ana siya kangilngig mo twist bitaw sa mga kamatuuran. Di ba? Si Saul, di ba to siya maldito gyud? Pero nga nung na maldito man siya, kay na-injikan siya sa yawa og envy. Nasuya siya ni David, pinangga niya si David, uy. Di ba? Wag ito siya ni sugot gani nga, ayaw dong. Dako kay nas Gulayat. Di siya gusto nga masakitan si David. Wag ito, it is very impossible for a king, mga igsoon, nga hubuon niya iyang armor, kay kanang armor sa king, iya ra gyud na. Pero iyang gihubo para ni David. Bisag di maigo. Kay kanang armor sa hari, iya ra gyud na sa hari, di na pwede nga magamit ni bisan kinsa. Pero gi-allow niya si David nga pwedeng mo gamit, mga igsoon, pero di naman siya kalihok. Ika na imagine, may bata guna niya, ikaw man kadako ni Saul. Di ba? Murag si Sherwin ba? Armor ni Sherwin. Niya gipasulot kang Randy Boy. No. Murag himong bye-bye. Murag siya manambo na siya si Kuno. Murag baog yan. Pwede pa ita. Pero gibuhat na ni Saul. Pinangga niya si David. Pero dihang na-inject ka na siya pride, mga igsoon, na-envy na siya. Gi-injikan siya sa yawa o kanang envy. Nasuya na siya ni David. Kaya ang mga tao, dito naman ni David nagkanta nga daghanan nga patay ni David ya kang Saul gamay ra. Lagutan niya naminaw eh. So sa iya kasuya, mga igsoon, na-clouded ang iyahang love kang David. O siya may ang gibuhat. Naningkamot na siya nga mamatay si David. Mga igsoon. Pero si David kay wa man nawa ang iyahang kanang love sa Ginoo. Nito umaghihapon siya nga touch not God's anointed. Bisag dautan na ang gibuhat ni King Saul niya, wala gud niya bugtii ug pagkadautan. So diha nimo makita kang sa usa ka tawo kung kinsa ang nagkontrol ana niya. Mao na kita gitugyanan man ta sa buluhaton, mga igsoon. Ang buluhaton wa gyud ni siya buhaton dautan diha nimo. Pero kumusta ka nagitugyanan sa buluhaton? Kaya mga tao man mo'y daghan kayo dautan nga pangunahuna sa buluhaton. No? Ahot doon atong oras ana mga lagad Ginoo. Di ba? Yang buluhaton mo diman pag yun o kanang kinanglan kanang espesyal yun na ang buluhaton sa Ginoo. Saan naman ni atong gieskwelahan? Ato ko nang hinaguan. Kay bawo, mga igsoon, nga any achievement you have, para dili na siya i-disregard sa Ginoo, gamitan na para sa buluhaton sa Ginoo. Di ba? Pareha na ba? Naka-acquire kag balay, gidedicate nimo sa Ginoo. Unya, dili nimo ipagamit sa Ginoo. Imo sakyanan gipa-dedicate nimo sa Ginoo. Unya, di nimo ipagamit sa Ginoo. Pareha ra na ana.
Di ba? Mura ba og kanang restricted ba ang Ginoo sa iyang gi-provide nimo? O kita gikuan man ta, giintrasan man ta sa Ginoo sa buluhaton unya imong i-restrict ang Ginoo sa paggamit nimo? Mo na diha ta nagkasangit-sangit. Nakapanukad gyud ang yawa sa atong kinabuhi mga igsoon. Mo na ayaw gyud sugot. Kinahanglan i-clear gyud nimo, Lord, basta ikaw mo musulti nga mao ni buhaton, Lord, di gyud ko magduha-duha, ako gini buhaton. No, kay para dili ta mabiktima. Nya makita ra bigyan sa pastor gyud. Kinsay ga kuan nimo, kinsay ga manage nimo ba? Is it God or the devil? Duha ra man na sila. Are you listening? Duha ra na sila. Basta ang ako nasabtan mga kaigsunan, once imong gihatag imong kinabuhi sa Ginoo, nahatag sa nimo sa pastor. Pero wa na nimo nahatag imong kinabuhi sa Ginoo, outside ka, di ka kasugo nako, dili ka kakuan nako, di ka kabuot. Manay may tabo mga kaigsunan. So unsay atong gikuan dire nga magkaihusa ta, di gyud ka ana. Di ko ana kay wa kay authority over me. Manay nakanindot kung nahatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Okay, giingon nato. Oh, mga men, magkuan ta. Mo ni atong buhaton. Ay excited mo tanan. Hello? Excited mo tanan. Mo na nindot kayo. Pero wala gani. Bisan mapun-an na sad ni ato ang kahago. Kanay gyud si pastor, putdon gini atong panahon ba? Ano ni mo makita kisay gadani mo? Ha? You want the blessing of God or kaya ra nimo i-provide na sa imong pamilya? The blessing of the Lord, mga igsoon, is far more better than what you can do to your own family. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us time nga makakat-on ni Lord sa mga panghitabo sa unang panahon. And ang imong pulong, Lord, tanghaga gyud, prisko, ang imong mga instructions applicable sa among kinabuhi today. Nagampo mi, Lord, nga imo mi i-protect sa among kaaway. Ayaw gitugot, Lord, nga makapanukad ang yawa sa among kasing-kasing nga magamit mi niya sa pagka-cause o kagubot sa imuhang buluhaton. Apan itugot, Lord, nga kami pangalagad nimo ug ang among ipasundayag kalinaw tungod sa imuhang presensya sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa kahigayunan nga kami makahatod sa among mga pag-ampo sa diha kanimo. Tuguti, Lord, nga magkahiusa ang among pagtuo this morning. Salamat kay Lord once again sa message. Salamat sa kinabuhi ni Asaph. And thank you, Lord, sa iyang mga experiences nga buhi kaayo nga na-share diri namo, Lord, ug giunsa niya pag-atubang ang mga kagubot, mga persecution sa ilang kinabuhi, Lord. Grabe ang iyang pagtuo, pagsalig niya kanimo, Lord. Tuguti nga ingon ana sad ang among pagtuo kalig-on, Lord, nga dili namo kalimtan nga ikaw ang among Savior. Salamat kay Lord, and all the glory we give it back to you in Jesus' name. Amen.